na namamahala sa mga tarpaulin. Sa lungsod ng Quezon, isang ordinansa ang nilikha upang pamahalaan ang mga ito. Ayon sa NC-153S-90, ipinagbabawal ang sinuman sa pagkakabit ng anumang political ads sa mga poste ng Meralco at anumang pampublikong pasilidad. Ikalawa, kung sinasabi ng mga politiko na layunin nila na ipaalam sa madla ang kanilang mga proyekto gamit ang mga TARPs, bakit mas ginagawa nilang agaw pansin ang kanilang mga pangalan at mga muka? Bakit mas malaki ang mga ito kaysa sa programa na nais nila ipaalam? Sabihin na natin na intensyon ng mga TARPs ang magpabatid sa madla ng mga programa ng kung sino mang politiko. Ang tanong ay, bakit mayroong iba na halos over naman ata sa pagpapaalam? Kung hindi back-to-back, ay halos ilang pulgada lang ang agwat at makikita mo na ulit ang magkaparehong TARPs. Mayroon ding mga TARPs na tila nagbabadya ng kung anumang nagtatagong intensyon. Ilan sa mga politiko na mahilig sa mga TARPs ay paminsan-minsan din palang nagsasawa na parating na lamang sila ang nasa TARPs. Kaya ang iba, ginagawan din ang kanilang mga kamag-anak, anak o di kaya kapatid ng mga mapangalandakang mga TARPs. Ilan din sa mga TARPs ay mukhang outdated na, tapos na ang mensahe ay tila nakabuwangwang pa din. Kung hindi naman outdated, lupaypay at sira-sira na ay hindi pa rin makuhang baklasin. Bukod sa mga ito, mayroon ding iba na kapupulutan ng katatawanan. May mga mensaheng nais iparating sa taong bayan na tila dapat mas sa kanila ipinamumuka at ipinaaalala. No to corruption daw. Paano naman magiging kurakot ang taong bayan? Kung may problema, may solusyon. Negatibo man ang pagtingin ng taong bayan sa pagiging tarpaulin capital of the Philippines ng Quezon City, marahil dahil sa pamumulitika at pansariling kapakanan ng mga politiko na ating ibinoto. Marapat lamang na tayo bilang mga mamamayan ay gumawa ng paraan para sa pagbabago ng identidad ng ating lungsod. Ako at katuwang ng aking mga kagrupo bilang mga iskolar ng bayan at mga mag-aaral ng pambansang dalubhasaan ng pamamahalang pambayan ay aming inihahatid ang aming sagot sa maling pamamahala at suliraning tulad ng mga TARPs. Malapad na magkaroon ng isang pambansang batas na walang kinikilingan bilang pamantayan ukol sa mga tarpaulins. Dapat ding mag-usa ang mga politiko na gumawa ng mga batas at sundin ang bawat nilalaman ito. Sa pamamagitan ng mga ito, ay malalaman natin kung sino nga ba ang mga lumalabag at kung ano ang kanilang mga nilalabag. Kung walang pagkukusa ang mga politiko at sa tingin nila ay sagabal ang pagsasagawa ng batas na ito, magiging panahon na iyon upang malaman natin kung sino nga ba ang mga labastangang politikong ito. Kung magkakaroon ng batas, dapat nilalaman nito ang mga panuntunan ukol sa tamang sukat, laki at layout ng mga tarpaulin. Ipagpalagay nating magdaraos ang isang politiko ng libreng gamutan at gagamit ng tarpaulin upang ipahayag at ipagbigay alam ito sa mga tao. Una, dapat isaalang-alang ang sukat at laki ng mga ito. Tama lamang upang mabasa at mapansin ng mga tao. Hindi masyadong maliit at hindi rin masyadong malaki. Ikalawa ang layout. Mahalaga na mas bigyang pansin ang mga salitang libreng gamutan at ang iba pang detalye kaysa sa mga naglalakihang muka at pangalan ng mga politiko. Sa paraang ito, masusukat kung talagang tunay na serbisyong pampolitiko at pampubliko ang layo ng mga politiko. At hindi upang gamitin ang mga tarpaulin upang magpakilala sa taong bayan. Ayon sa ordinansa ng Lungsod Quezon, NC 153S90, ipinagbabawal ang sinuman
sa pagkakabit ng anumang political ad sa mga poste ng Meralco at anumang pampublikong pasilidad. Subalit, hindi nakasaad sa ordinansang ito ang mga tiyak na lugar na maaaring paglagyan ng mga tarpaulins. Kaya nararapat na isama sa pambansang batas ang mga tiyak na lugar na maaaring paglagyan ng mga tarpaulins. Mainam at marapat din sigurong lagyan natin ang mga tarpaulins ng petsa kung kailan ito inilagay at kung kailan ito dapat tanggalin. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang mga tila panghabang buhay na nakatiwangwang na pagbati. Halimbawa na lamang ay kahit hindi na Pasko ay makakakita pa rin tayo ng mga Merry Christmas na pagbati na hindi na nga kaaya-ayang tignan, hindi pa kapanapanahon. Mahalaga rin na lagyan natin ng petsa ang mga tarpaulin upang maiwasan natin ang mga sira-sirang tarpaulin na nakakalat sa lansangan na nakakababoy sa kapaligiran. Maituturing na sa likod ng uri ng paglilingkod ng mga pinunong ating iniluklok sa kani-kanilang posisyon at sa kung papaano natin tinatanggap ang mga ito, ay nabubuo ang imahe ng ating sambayanan. Waring isang salamin ang buhay ng ating lipunan. Kung matapat at mahusay na pagpapatakbo ang nagaganap, positibong identidad ang natatanggap. Subalit, kung negatibo at malabong mga layunin ang ipinapalaganap, negatibo rin ang pagkakakilanlang natatanggap. Sana lang ay huwag tayong manahimik. Patuloy nating ipausbungin ang magagandang imahe ng lungsod ng Quezon City. Mga imaheng maipagmamalaki sa loob at labas ng bansa. At nang hindi lang mga politiko, bagkus ay mga mamamayan nito. Maging puro at tapat rin sana ang ating mga lider sa kani-kanilang sinumpaang pangako sa bayan. Kung mangyayari iyon, hindi malayo na balang araw, kasabay ng maaliwalas na pagharap ng lungsod sa isang maliwanag na kinabukasan, ay sabay-sabay na ipagmamalaki ng mga mamamayan nito ang imahe bilang the most positive capitals receiver of the Philippines. Napanood sa telebisyon, inuutos